Umani ng diskusyon sa social media platforms ang isa sa mga pahayag ni Ramil Madriaga nang humarap sa pagdinig ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte araw ng Martes, April 14. Partikular na ang sinabi nitong nagregalo siya ng isang painting kay Vice President Sara Duterte. Bahagi ito ng supplemental affidavit na ipresenta ni Madriaga sa House panel. Nagpapakilalang dating bagman ni VP Duterte si Madriaga na inutusan umanong maghatid ng malaking halaga ng salapi sa iba't ibang tao. Isang detainee sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City si Madriaga sa kasong kidnapping. Hence, we organized a video conference with Sara where I personally asked her to reconsider her decision, as we have already poured some substantial effort toward promoting her candidacy for president through ISIP. During our video conference, I also noticed the painting I personally gave her as a gift. A screenshot of our video conference is here to attach as Annex A. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I just place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Pero sa post ng isang Davao-based artist, iginiit nitong siya ang nagregalo ng painting kay VP Sara nang ito pa ay alkalde ng Davao City noong 2021. Pinabulaanan din itong isa siyang scholar o taga-Laguna, kundi bagkus ay taga-Davao. Tinanong si House Committee on Justice Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kaugnay ng issue. Anya kung may ebidensya ang kampo ng pangalawang Pangulo, sa House panel dapat ito iprepresenta. How are we going to appreciate that counter evidence if it is not being presented before the Justice Committee? Remember that the clarificatory hearing is before the Justice Committee and not before the media. So, I think regardless of the counter statement, counter proof, counter evidence, which is being posted in social media, if not properly presented before the Justice Committee, how will the Justice members consider the same? So babalik tayo dun sa it's best that they participate so that the Justice members can consider the evidence that they intend to present. Sa kanya namang pahayag, tinawag ni VP Duterte si Madriaga na isang bagsak sa bar exams at kidnapping suspect. Iginiit nitong tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa sariling paraan at hindi humingi ng special accommodation sa kaninumang professor. Hindi rin umano siya inireklamo kailanman dahil sa kawalang galang o karahasan sa ibang estudyante nang nasa School of Law pa ito para pabulaanan ang mga aligasyon ni Madriaga. Tinawag din ng Vice Presidente na mini-trial ang pagdinig ng House Justice Committee na nagpapakitaan niya ng tunay na asal ng ilan sa mga miyembro nito ng tila pag-abuso at katiwalian ang kaya anyang gawin. Nabahiran din anya ang unang impeachment case laban sa kanya ng mga aligasyon ng panunuhol kung saan sangkot ang ilang miyembro ng Kamara at ganito rin umano ang ikalawang reklamong impeachment. Ayon naman sa makabayan lawmakers, hindi record sa eskwelahan ang usapin kundi ang 612.5 million pesos na pondo ng bayan ang dapat anilang ipaliwanag. Tinanong din ng mga ito, nasa ng liquidation, dokumento at malinaw na pananagutan sa bawat pisong kinuha sa kaba ng publiko. Samantala, inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung nagbotohan sila sa House Justice Committee noong April 14 kaugnay ng pagtukoy kung may probable cause o sapat na batayan ba para umusad ang proseso ng impeachment. Ang boto nito, kahapon, magbobotohan na kami. Ako personally, boboto ako for probable cause.
Itinuturing ng kongresistang mabigat na ebidensya sa aligasyong maling paggamit ng confidential funds ng pangalawang Pangulo ang pinagtibay na disallowance ng Commission on Audit sa 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Gayun din ang findings ng National Bureau of Investigation na sa mga pirma sa 36 acknowledgement receipts ng confidential funds ni VP Duterte, may mga resibong iisang tao lang ang lumagda dahil sa pagkakahalintulad ng porma ng pirma at sulat. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.